Ang ating pong lesson o leksyon sa umagang ito ay tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng Diyos. Repentance and God's forgiveness. Meron lang pong tayong 15 minutes sapagkat maraming bahagi ang programa. Ang salita pong repentance sa English ay hango sa salitang Grego na metanoia. Ang ibig sabihin ay change of mind or afterthought. Napag-isipan, gusto niyang baguhin ang kanyang kaisipan at gusto niyang baguhin ang direksyon ng kanyang pag-iisip at buhay na tatahakin. Sa umagang ito mga kapatid ay, Okay. Meron pong ilang katanungan dito. Pwede po bang magsisi ang isang taong hindi mananampalataya sa Diyos? Pwede po bang magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip, ng direksyon ng buhay, ang isang taong walang pananalig sa Diyos? Ang kasagutan po natin ay hindi niya kayang magbago ng pag-iisip sapagkat siya ay hindi connected sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Tangi lamang mga mananampalataya o kumikilala sa Diyos na manlilikha ang makakaranas mga kapatid ng tunay na pagbabago ng direksyon ng pag-iisip. Kanino ipinatutungkol ni Jesus ang Mateo 3:1 hanggang 2 at Marcos 1:14 hanggang 15. Ang wika po ni Jesus sa dalawang aklat na ito, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Sino ang pinatutungkulan? Sino ang kinakausap ni Jesus sa pagkakataong ito? Mga kapatid, ang kanya pong kinakausap ay mga Israelita o mga Hudyo sa kapanahunan ni Jesus. Bakit? Sapagkat ang mga Hudyong ito sa panahon ni Jesus ay siyang pinagkatiwalaan ng 10 utos, siya ang pinagkatiwalaan ng alituntunin ng Diyos, sila ang pinagkatiwalaan sa panukala ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan, sila rin ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng tunay na pagsamba. Nagkataon, along the way, humina, natisod, bumagsak ang bayang Israel, kung kaya nga't nang dumating si Jesus, ang wika niya, bayang Israel, naparito ako upang muling itayo ang iglesyang Israelita. Mangagsisi kayo, mangagbalik loob kayo sa Diyos. Meron pang katanungan mga kapatid. Kanino ipinatutungkol ang 1 Juan 1:9? Ano po ang nilalaman ng 1 Juan 1:9? If we confess our sins, He is what? He is faithful and just to forgive our sins, and not only to forgive, but to cleanse us from all unrighteousness. Kanino ito ipinatutungkol nang isulat ito ni Juan? Sa mananampalataya po ba o sa hindi mananampalataya kay Jesus? The answer is only to the believers of Jesus. Only to the believers of God. Bakit? Sapagkat tulad po ng aking introduction kanina, tangi lamang yung merong pananampalataya sa Diyos ang may kakayahang makaranas ng
ng pag-amin, ng acknowledgement sa kanyang kasalanan. Malapit na po akong matapos. What comes first? Repentance or God's forgiveness? Alin ang nauna? Ang pagsisisi ng tao o ang pagpapatawad ng Diyos? Dalawa po ang sagot dito. Ang sagot ng iba ay nauuna muna ang pagsisisi ng tao bago siya patawarin ng Diyos. Another answer is, it's very, very possible that God's forgiveness takes place before repentance. Meron po tayong isang aklat dito. Sinisipi ng aklat, ito pong aklat na ito ay paborito ko mga kapatid. Ang author po ng aklat na ito, the title of this book is Unveiling God's Plan of Salvation. Gustong-gusto ko po ang aklat na ito sapagkat ang author nito ay Erwin Pajares. That's me. Page 128. Dito po sa March 31, 2003, page 8. Ang sabi rito, ang confession ay hindi yung pagsasalita. Sa Katoliko po, ang kumpisal, yung sasabihin mo yung kasalanan sa pari. Di po ba yun ang kinagisgan natin bilang Katoliko noon? Pero ang salita pong confession, ang kapareho at kamukhang salita nito ay acknowledgement. Pag-amin na ako, pag-amin na kayo ay nagkasala o nagkakasala. Ang wika po ng ating Lesson Quarterly, March 31, 2003, page 8. Ganito, ang pag-amin ng ating pagkakasala is not to inform God that we did something wrong. Alam niya na lahat, di po ba? Ang pag-amin ng ating kasalanan o pagkakamali is not to convince God. Alam niya na yun, na tayo po ay nagkamali. At ang pangatlo, ang ating pag-amin na tayo nagkakamali ay upang konsensyahin ang Diyos. Hindi po ganon. Alam na po ng Diyos bago pa tayo magsalita, bago pa tayo umamin na tayo nagkamali. So, nananatili po na ang sino man, makalimot man tayo na humingi ng tawad sa araw na ito o mamayang gabi, mananatiling tapat ang Diyos anytime na tayo ay makaalaalang umamin na tayo po ay nagkakamali. Ganun po nananatili na matapat sa atin sa pagpapatawad ang Diyos. And then, nais ko pong basahin, alam nating lahat ang kasaysayan ni Mary Magdalene sapagkat malapit na akong matapos dito. Dito po sinasalaysay sa John 8, chapter 1 to 11. Alam po natin ang kwento ni Mary Magdalene, di po ba? Nais ko pong basahin at tayo magpapalit ng salamin. Ito po ay pangbasa. Yung isa ay pang general looking. Ang sabi po rito, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Jesus was talking to Mary Magdalene. Sabi po rito, just like that, she was forgiven. What did the woman do to deserve such a complete and firm pardon of her sins? Notice, however, that Christ's words to her did not end with pardon. He then admonished her not to sin again. He did not say to her, don't do it again, and then I will no longer condemn you. Instead, the pardon came first, and then the call to obey. Is this not how the Christian life works? God first forgives our sins. An act of total mercy on His part.
Then, as a result of that forgiveness and pardon, we are motivated and empowered to live in obedience. Adult Sabbath School Bible Study Guide, second quarter, April 23, 2003, page 34. So mga kapatid, nais ko na pong matapos. Siguro tatanggap tayo ng isa, dalawang tanong. Ang Diyos, maaari pong maniwala tayo o hindi maniwala na nauna muna ang repentance o ang pagpapatawad, alin ang mauna o mahuli, it doesn't matter to God. Pareho pong aral yan ng Seventh-day Adventist. Lamang, depende sa ating perspective, depende po sa ating kinagawian na paniniwala, but it's okay, both are working.